David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 866. David, bakit hindi tayo bumalik sa Medicine God Valley? Pagkatapos ng lahat, sa Medicine God Valley, si Xu Changsheng at ang iba pang mga elder ay pawang mga Wuzong, at nais ni David na maging ligtas kapag siya ay naninirahan doon. Malungkot at malamig ang mukha ni David, na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Xiaolan. Mahina niyang sinabi kay Bai Zontang, dalhin mo ako para makita si Lin Chanho at ang iba pa. Ginoo Shen. Bahagyang nagulat si Bai Zontang, ang kabilang partido ay dalawang Wuzong, bakit hindi mabilis na tumakas si David? David, huwag kang menes. Kumbinsido din si Xiaolan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na sa buwang ito, nagbago na ang lakas ni David kumpara sa dati. I-drive mo ako para makita si Lin Chanho at ang iba pa, ayoko na ulitin. Lalong nahirapang tingnan ang mukha ni David. Bumaba din ang temperatura sa kotse sa puntong nagyayelong sa sandaling ito, walang ibang pagpipilian si Bai Zontang kundi buksan ang heater. Matapos tingnan si David, bumantong hininga si Bai Zontang, pinaikot ang sasakyan, at tinungo ang Horrendel People's Hospital. Pagdating sa ospital, dinala ni Bai Zontang sina David at Xiaolan sa ika-4 na palapag. Sa sandaling ito, ang buong ika-4 na palapag ng ospital ay binalot ni Bai Zontang. Ginoo. Sina Chen, Lin Chanho at Chifeng ay hindi nagbabanta sa buhay. Tinawagan ko si Son Simiao at binigyan ko sila ng 2 gamot, ngunit bali ang kanilang mga buto, natatakot ako na wala silang silbi sa hinaharap. Pagpapakilala ni Bai Zontang habang naglalakad. Walang ekspresyon si David at mabilis na naglakad. Sa sandaling ito, maraming Lin Chanho at mga tauhan ni Chifeng sa koridor. Nang makita nilang paparating si David, tuwang-tuwa silang lahat. Ginoo Shen. 12 ng mga lalaki ang nakatayo sa magkabilang gilid at magalang na sumigaw kay David. Hindi umimik si David, tinulak lang niya ang pinto ng ward. Ginoo Shen. Si Son Simiao ay nasa ward, at nang makita niya si David, siya ay nagmadaling lumapit upang kumustahin. Ginoo Shen. Sa oras na ito, may isa pang tao sa ward, sumisigaw kay David. Tiningnan ito ni David at nalaman na ito ay si Zhou Wuji, ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Hindi niya inaasahan na pupunta rin si Zhou Wuji sa Horrendel. Pavilion Zhao, hindi ko inaasahan na darating ka. Sinulyapan ni David si Zhao Wuqi na may kaunting pasasalamat. Si Zhao Wuqi ay ngumiti ng alanganin, Mr. Shen, naabutan ko lang. Noong una ay nagplano akong pumunta sa Horrendel para imbitahan si Mr. Cheng na lumahok sa internasyonal na kompetisyon, ngunit ayaw kong mangyari ang ganoong bagay. Sa sandaling sinabi ito ni Zhao Wuqi, naalala lang ni David na nangako siyang tutulungan si Zhao Wuqi na maglaro ng isang laban ilang buwan na ang nakakaraan. Gate Master Zhao, tatapusin ko muna ang bagay, sasamahan kita. Kinailangan ni David na harapin ang kasalukuyang mga pangyayari bago niya masundan si Zhao Wuqi sa Kyoto. Ginoo. Hindi naman nagmamadali si Chen. May ilang araw pa bago ang kompetisyon. Bilang karagdagan, nakipag-usap ako sa Martial Arts Association sa Kyoto. Sana ay makaharap sila at matulungan si Mr. Cheng na mamagitan. Alam ni Zhao Wuqi na ang 2 Wuzong na naghahanap ng paghihiganti kay David ay hindi kaya na mamagitan. Gate Master Zhao, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, at ako mismo ang hahawak sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni David, itinoon niya ang kanyang mga mata sa 2 kama sa ward. Sina Lin Chanho at Chifeng ay nakabalot na parang zongzi, nakahiga sa mga kama na may iba't ibang instrumento sa kanilang mga katawan. Ang 2 tao ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit sa oras na ito ay hindi sila makagalaw o makapagsalita, isang pares ng mga mata lamang ang makakagalaw. Matapos makita si David, sina Lin Chanho at Chifeng ay labis na nasasabik, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng hindi naaangkop, at ang mga luha ay umagos mula sa mga mata ni Chifeng. Si David ay humakbang pasulong, hawak si Lin Chanho sa isang kamay at si Chifeng sa kabilang kamay, at isang bakas ng espiritual na enerhiya ang tumagos sa katawan ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto, naging pangit ang mukha ni David.
Mukhang tama si Baizontang, halos mabali ang mga buto ng dalawang tao, at kahit magkadugtong sila, magiging mga walang kwentang tao, at halos imposibleng magsanay. Kabanata 867. Ginoo. Shen, ginamit ko ang pinakamahusay na gamot mula sa Yawang Mansion. Ang dalawa sa kanila ay makakapit sa kanilang buhay, ngunit sa hinaharap ay maaari lamang silang gumamit ng wheelchair. Lumapit si Son Simyaw at bumulong. Hindi nagsalita si David, ngunit nag-flash sa kanyang isipan ang Supreme Pillow, naghahanap ng paraan para pagalingin si Lin Chanho at ang iba pa. Black Jade Intermittent Cream. Hindi nagtagal, isang race ata ang pumasok sa isip ni David. Tiningnan ito ni David at nalaman na ang mga panggamot na materyales na kailangan niya ay hindi bihirang panggamot na materyales, at mahahanap niya ang mga ito kung siya ay magsisikap. Kailangan lang ng kasalukuyang lakas ni David para pinuhin ang gamot na ito. Hindi sapat, kailangan mo ng tulong ni Shenongding. Gayunpaman, wala si Shenongding ngayon, at maaari lamang itong pinuhin pagkatapos na bumalik si David sa Medicine God Valley. Palace Master Son, kaya ko silang gamutin. Bibigyan kita ng race 8 ngayon, at ihahanda mo ako sa mga kinakailangang gamot sa lalong madaling panahon. Gaya ng sinabi ni David, may kumuha ng panulat at papel at nagsimulang mabilis na isulat ang mga kinakailangang panggamot na materyales. Pagkatapos magsulat, kinuha ni Son Simyaw ang race 8 ng walang tigil, at dumiretso upang ihanda ito. Tumingin si David kina Lin Chanho at Chifeng at sinabing, hige kayong dalawa, pagagalinggan ko kayo, at tiyak na ipaghihiganti ko ang dalawa pa sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at umalis. Si Lin Chanho at Chifeng ay desperadong sumenya sa kanilang mga mata, sinusubukang pigilan si David, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila makapagsalita, at si David ay lumabas pa rin ng ward. Ginoo. Shen, saan ka pupunta? Pinalayas ni Baizontang. Nasaan ang 2 taong iyon? Malamig na tanong ni David. Sa lumang tahanan. Sabi ni Baizontang. Matapos makinig kay David, tumalon siya at tumalon ng diretso mula sa ika-4 na palapag, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan at mabilis na naglakad patungo sa sinaunang tahanan. Tumalon din si Baizontang at Shaolan mula sa likuran, sumunod naman si Zhao Wuqi pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sa labas ng Horendel, ang bahay ni Gu Wentian. Sini Saidao at Xiao Dun ay komportableng umiinom ng itim na tsaa na nakolekta ni Gu Wentian. Magalang na nakatayo sa gilid sina Gu Wentian at Bai Shushan, pareho silang tumatanda, ngunit sa oras na ito kailangan nilang pagsilbihan ang dalawang Panginoong ito na parang mga katulong. Sa kaharian ng Wazong, sa maliit na lugar ng Horendel, iyon ang Panginoon. Kahit na si Bai Shushan ang pinuno ng pamilya Bai sa Kyoto, hindi siya mangangahas na maging walang galang sa kanilang dalawa. Master Ni, babalik ba si David? Mahigit 10 araw na tayong naghihintay. Tanong ni Xiao Dun kay ni Saidao. Huwag kang mag-alala, nagtanong ako, ang taong ito ay isang masunuring anak, at ngayon ay hinahanap siya ng buong mundo, tiyak na magtatago siya, ngunit ngayon sa Mid-Autumn Festival, tiyak na babalik siya upang muling makasama ang kanyang pamilya, dahil ginawa niyang imposible para sa amin na magsama muli, kung gayon hindi na namin siya mapapabuti. Malamig na sabi ni Saidao. Pinatay ni David ang kanyang pinakamayabang na disipulo, ngunit itinuring niya si Ningyu bilang kanyang anak. Oo, pinatay niya ang anak ko at naging imposible para sa akin na magsama muli sa Mid-Autumn Festival. Sa pagkakataong ito ay gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Nagngangalit din si Xiao Dun at sinabing. Si Gu Wentian at Bai Shushan sa gilid ay nakinig sa pag-uusap ng dalawa, at bahagyang nanginig ang kanilang mga puso. Inaasahan nilang nakatakas si David sa sandaling ito. Ngunit sa sandaling ito, may mga yabag sa labas ng patio, at pagkatapos ay lumitaw ang figure ni David sa bulwagan. Ginoo. Shen. Nagulat lahat sina Gu Wentian at Bai Shushan nang makita nila si David. Nang makita nina ni Saidao at Xiao Dun si David na paparating, nagmamadali silang tumayo, na mukhang nagulat. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si David na mahanap ang lugar na ito ng diretso.
David, lagi kang naglakas loob na ipakita ang iyong mukha. Nang makita si David, nagngangalit si Xiaodong. Ngayon ay wala na si David sa mga matatanda ng Yao Shenggo upang suportahan siya, kaya hindi na natatakot si Xiaodong sa kanya, hindi banggitin na nandito rin si Nisai daw, imposibleng tumakas si David. Pagkatapos ay pumasok sina Xiaolan at Bai Zontang, sinundan ni Zhao Wuqi. Kabanata 868. Sinulyapan ni Xiaodong ang iilang taong pumasok, puno ng pang-aalipusta ang mukha nito. Sa pamamagitan lamang ng mga taong ito, maaari niya itong patayin sa isang sampal. Master Ni, Master Siya, ako si Zhou Wuji, ang master ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Hindi ko alam kung anong klaseng hinaing ang dalawa kay Mr. Chen. Malapit na kong ipagdiriwang ang Mid-Autumn Festival. Tinitingnan ko kung kaya ko. Humakbang si Zhao Wuqi at gustong makiusap kay David na may ngiti sa kanyang mukha. Fuck you. Inalis ni Xiaodong si Zhao Wuqi gamit ang isang palad, isang maliit na pavilion master ng Dharma Protector ay karapat-dapat ding makipag-usap sa atin. Ang iba ay natatakot sa iyong Dharma Protector Pavilion, ngunit hindi ako natatakot. Bilang sect master ng Chinwoman, syempre hindi natatakot si Xiaodong sa anumang pavilion na nagpoprotekta sa batas. Kahit na ang Kyoto Law Protecting Pavilion, ano ang magagawa niya, hindi niya ito makontrol. Ang biglaang sampal na ito ay naging sanhi ng pagkahiya at pangit ng mukha ni Zhou Wuji, ngunit wala siyang magawa. Sa pagharap sa mga daang taong ito na mga sekta, ang kanilang Dharma Protector Pavilion ay hindi makontrol ang iba, at hindi nila sila bibigyan ng anumang mukha sa Dharma Guardian Pavilion. Nalampasan ko ang iyong buhay sa Yaoshan Valley, ngunit ngayon ikaw mismo ang nililigawan si kamatayan. Sabi ni David na may malungkot na mukha. Naghahanap ng kamatayan. Malamig na sumangot si Xiaodong, anak, huwag mong tingnan ang iyong mga kabutihan. Kung hindi dahil sa mga matatanda ng Medicine God Valley, sa tingin mo matatakot kami sa iyo. Ngayon ang iyong kamatayan, at walang magliligtas sa iyo. Hindi ikaw. Pagkatapos magsalita ni Xiaodong, sinuntok niya si David. Hindi nakayanan ni Xiaodong ang paghihiganti ng pagpatay sa kanyang anak sa mahabang panahon, at gusto niyang basagin si David sa 10,000 piraso. Nang makita ito ni David, mabilis na umatras ang kanyang katawan at dumiretso sa looban. Naisip ni Xiaodong na natatakot si David at gustong tumakas, at ang bilis ng kanyang mga paa ay agad na tumaas. Nang bumagsak ang katawan ni David sa looban, bigla niyang sinuntok si Xiaodong na umaatake, kumikinang ng gininto ang liwanag ang kanyang malaking kamao. Si Xiaodong ay natigilan sandali, ngunit hindi siya tumigil. Putok! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, at sina David at Xiaodong ay nagbagsakan ng isang mabangis na suntok. Sa lakas ng wazong ni Xiaodong, ang suntok na ito ay maaaring agad na mawalan ng bisa sa pakikipaglaban kay David. Gayunpaman, ang katotohanan ay kabaligtaran lamang, isang malutong na tunog ng pag-crack ng buto lamang ang narinig, at pagkatapos ay nakita ng lahat ang braso ni Xiaodong na nakayuko sa kakaibang anggulo, na sinundan ng sigaw ni Xiaodong. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, lahat ay natigilan. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na ang marangal na si Wazong ay mabali ang kanyang braso sa isang suntok ni David. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Tapos nakasimangot din si Nisai daw na may di paniniwala sa mga mata. Hindi niya akalain na ang lakas ni David ay mabilis na bumuti sa loob lamang ng isang buwan. Bagamat si Xiaodong ay isa lamang pangalawang ranggo na Wazong, siya ay Wazong kung tutuusin, at ngayon kahit si David ay hindi makalaban ng suntok. Nagulat na lang ang lahat, muli ang isang malutong na boses. Hinawakan ni David ang kabilang braso ni Xiaodong at nabali ito ng lakas. Ano? Ang matinding sakit ay napasigaw si Xiaodong, at tumingin kay David nang may takot. Hindi niya akalain kung paano magiging napakalakas ng lakas ni David, at wala siyang lakas na lumaban sa harap ni David. Binali mo ang lahat ng buto sa aking mga kamay, at ngayon ay hahayaan kitang matikman din ito. Pagkatapos magsalita ni David, sinipa niya si Xiaodong at direktang sinipa ang katawan ni Xiaodong sa ere. Biglang tumalon si David, lahat ng bluestone sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag, at ang kanyang katawan ay nasa hangin.
Bang bang bang. Patuloy na tinatamaan ni David si Xiaodong ng kanyang boxing, ngunit sa sandaling ito ay parang bola si Xiaodong, na hinahayaan si David na tamaan siya ng pabalik-balik. Patuloy na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Xiaodong, at walang tigil ang tunog ng pagbitak ng buto. Pagtingin sa eksena sa gitna ng hangin, lahat ay natulala. Kabanata 869. Nasaan ang paghihiganti? Ito ay malinaw na naghahanap ng pang-aabuso. Putok. Ang katawan ni Xiaodong ay nahulog ng husto mula sa hangin, at ang kanyang buong katawan ay parang isang tumpok ng putik. Maliban sa kanyang ulo, hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan, at ang lahat ng kanyang mga buto ay nabasag sa suntok ni David. Damaloy ang dugo mula sa bibig at ilong ni Xiaodong, at ang buong mukha ay naging lubhang kahindek-hindek. Patayin mo ako! Patayin mo ako! Sinisigawan ni Xiaodong si David na may galit sa kanyang mga mata, ngunit sa tuwing sumigaw siya, isang bibig ng dugo ang lalabas. Ngayon si Xiaodong ay hindi kasing ganda ng kamatayan, umaasa siyang mapapapatay siya ni David. Paanong hinayaan ni David na mamatay si Xiaodong nang napakasaya at panatilihin ang Xiaodong, at sa wakas ay magagamit ni David ang Concentrate Heart Art upang gamitin ang enerhiya ni Xiaodong para sa kanyang sariling paggamit. Ngayon ang aura sa Longjing ay halos hinihigop na ni David. Mukhang hindi ito magagamit sa maikling panahon. Kailangan itong hintayin ang dahan-daang paggaling ni Longjing. Ang pinakamahusay na paraan para magsanay si David ngayon ay ang sumipsip ng lakas ng iba. Bagamat ang pamamaraang ito ay ipinagbabawal ng mundo ng martial arts, ito ay itinuturing na isang pamamaraan ng masamang pagtatanim, ngunit hindi gaanong makontrol ni David ngayon, napakaraming tao ang pumupuntirya sa kanya, kailangan ni David na dagdagan ang kanyang lakas sa pinakamabilis na paraan. Nakita ni Xiaodong na hindi siya papatayin ni David, kaya itinoon niya ang kanyang paningin sa ni Saidao. Inaasahan niyang papatayin siya ni Saidao, at ngayon ang kanyang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Si Saidao, na nagmamalasakit kay Xiaodong sa sandaling ito, ay nakatitig kay David gamit ang isang pares ng mga mata, ang kanyang mga kilay ay nabaluktot sa isang karakter na si Kanan. Ang lakas ni David sa oras na ito ay lumampas sa kanyang inaasahan, at sila ay dumating ng walang ingat. Susunod, ikaw na ang. Tumingin si David kay ni Saidao at mahinang sinabi. David, mukhang maraming benepisyo ang naidulot sa iyo ni Longjing. Hindi nakakagulat na maraming tao ang naghahanap sa iyo, ngunit hindi ganoon kadali para sa iyo na patayin ako ngayon. Pagkatapos magsalita ni Saidao, bigla niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at isang itim na ambon ang biglang tumangay. Kasabay nito ang pagkawala ng katawan ni Saidao. Maasahan mo si Xiaodong, huwag mo siyang hayaang magpakamatay. Pagkatapos ng pangaral ni David, nawala kaagad ang kanyang anyo. Habang hinahabol siya palabas, naipakita na ni David ang kanyang banal na pakiramdam at natukoy ang posisyon ni Saidao. Si Saidao, na nakatakas sa looban, ay tumakbo sa isang kakahuyan, lumingon sa likod, at nakitang walang humahabol sa kanya, at medyo naaliw. Perwisyo talaga itong si David. Nagmura si Saidao, hindi pa siya napahiya ng ganito. Ngunit katatapos lamang magmura ni Saidao, biglang nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay naipit ang kanyang mga kamay, at may mga salita sa hangin, at isang ulap ng itim na ambon ang bumabalot sa katawan ni Saidao. Naramdaman ni Saidao ang kamalayan ni David at alam niyang natuklasan siya ni David, kaya dali-dali niyang ginamit ang Taoismo upang itago ang sarili. Ngunit huli na. Lumitaw na ang figure ni David sa sandaling ito. Matapos makita si Saidao, binasag niya ito ng isang suntok ng walang kaunting pag-aalinlangan. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Saidao, Dragon Array. Sa isang iglap, ang itim na ambon sa katawan ni Saidao ay naging mga tanikala, na direktang nagbigkis sa katawan ni David, na naging dahilan upang hindi makagalaw si David. Walang silbi sa akin ang nakakaantok mong pormasayo ng dragon. Nakita ni David na gusto pang bitag ni Saidao ang sarili sa nakakulong na pormasayo ng dragon, kaya napangiti siya. Hindi kita matrap, mabuti pang kaladkarin kita sandali, tapos matagal na akong nakatakas. Hindi nilayon ni Saidao na gamitin ang nakulong na pormasayo ng dragon upang bitag si David.
Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nasa Yaoshan Valley, ang nakulong na porma sayon ng dragon ay hindi maaaring matrap si David, lalo na ngayon. Ang kasalukuyang lakas ni David ay hindi masasabi sa parehong araw. Kaladkarin mo ako saglit. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, at mabilis na tumakbo ang concentrate heart technique. Ang mga tanikala ng masasamang espiritu ay agad na hinigop sa katawan ni David. Nakita ni Nisaidaw ang eksena sa kanyang harapan, at ang mapagmataas na ekspresyon ay agad na tumigas sa kanyang mukha. Kabanata 870. Si Nisaidaw, na sumama sa loob ng ilang sandali, ay tumalikod at ginawa ang pamamaraan ng Dao, at tumakas pasulong. Gusto ko pang tumakbo. Iniunat ni David ang kanyang kamay at inilabas ang Dragon Slaying Sword, at ang espada ay humaampas pasulong. Ang isang walang katulad na matalas na enerhiya ng espada ay dumiretso sa Nisaidaw, at ang lahat ng mga puno sa daan ay sabay-sabay na pinutol. Naramdaman ni Nisaidaw ang panganib sa kanyang likuran, at nagmamadaling tumalikod upang maiwasan ang espada, ngunit ang kanyang braso ay bakat pa rin ng matalas na enerhiya ng espada, at umaagos ang dugo. Sa pagtingin sa kanyang sugat, si Nisaidaw ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at biglang sumigaw ng galit, ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang mga bungo ng kristal ay hindi inaasahang lumitaw mula sa lupa. May kabuuang 9 na bungo, na patuloy na umiikot sa katawan ni Nisaidaw, at isang ulap ng itim na ambon ang lumabas mula sa bibig ng bungo, na direktang sinipsip ni Nisaidaw sa katawan. Lumalabas na isa kang masamang magsasaka. Nang makita ito, malamig na ngumuso si David. Ang taong ito ay palaging napakahusay sa pagtatago, at madalas na nagpapakita ng mga tao sa Taoism, ngunit ayaw niya maging isang masamang magsasaka. Tila lahat ng masasamang magsasaka na ito ay nagsikap na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi mahalaga kung ako ay isang masamang magsasaka, dahil malapit ka nang mamatay. Tulad ng sinabi ni Nisaidaw, ang kanyang katawan ay namamaga na parang siya ay napalaki, higit sa 2 metro, nakatingin kay David na parang higanti. 9 heads attack. Galit na sigaw ni Nisaidaw, at ang 9 na bungo ay gumawa ng isang pagklik na tunog, at pagkatapos ay naging hindi mabilang na mga fragment at binaril patungo kay David. Ang mga pira-pirasong bungo na ito, sa ilalim ng sikat ng araw, ay nagbuga ng malamig na hangin, at hindi mabilang na mga pira-piraso ang direktang bomb alot kay David, na iniwan si David kahit saan upang makatakas. Alam ni Nisaidaw na may kakayahan si David na sumipsip ng masasamang espiritu, kaya sa pagkakataong ito, walang masamang espiritu sa mga pira-piraso. Nakaharap sa sumabog na mga pira-piraso ng buto, ang sulok ng bibig ni David ay nakabalangka sa isang mapang-asar na arko. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang laman ni David kaysa dati. Sinamantala na lang niya ang pagkakataong ito para subukan ang lakas ng kanyang laman. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng katawan ni David, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang buong katawan. Maging ang mga kamao ni David ay nagliwanag ng gininto ang liwanag, at ang nakalantad na balat ay agad na naging isang gintong hitsura. Sa sandaling ito, si David tulad ng isang gintong tao. Ito, nang makita ang biglang pagbabago ni David, ang mga mata ni Nisaidaw ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Ding ding ding. Hindi nagtagal, ang napakatigas at makapangyarihang mga piraso ay tumama sa katawan ni David, at ang mga piraso ay nagkawatak-watek, ngunit ang katawan ni David ay hindi nasaktan ni Katie Ting. Ang mukha ni Nisaidaw ay naging lubhang pangit, at ang kanyang bibig ay nakabuka upang lumunok ng isang itlog. Ang bawat isa sa 9 na bungo na ito ay ang bungo ng tuktok ng dakilang master. Ang daya ni Nisaidaw ay ang manlinlang, at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataong makuha ang lakas ng mga taong ito. Dapat mong malaman na ang mga buto ng tugatog ng lakas ng dakilang master ay kasing tigas ng mga bala, ngunit sa sandaling ito, kahit na si Cheng ni isang piraso ng patag na balahibo ay hindi makakasakit. David, paano kung ikaw at ako ay huminto ngayon, at hinding-hindi kita guguluhin sa hinaharap? Tumingin si Nisaidaw kay David at sinabi. Gusto ko nang tumigil, pero huli na. Babaliin ko ang lahat ng buto mo, at pagkatapos ay sisipsipin ko ang lahat ng mana mo. Malamig na sabi ni David. Ikaw. Baka hindi mo rin kayang maglinang ng kasamaan. Nagtatakang tumingin si Nisaidaw kay David.
Ngayon pa lang ay naka-absorb si David ng masasamang espiritu, ngunit naramdaman ni Nisaidaw na may mali. Ngayon ay maa-absorb pa ni David ang mana ng ibang tao, ano ito hindi masamang paglilinang. Hindi ako walang hiya gaya mo, at ngayon papatayin ko ang mga tao. Pagkatapos magsalita ni David, nagsimulang mag-apoy ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Nakakabaliw ka, sa tingin mo ba papatayin mo ako ngayon? Pagkatapos magsalita ni Nisaidaw, isang sinaunang tauhan ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Ang karakter ay kumikinang sa liwanag at nakasisilaw, na inihambing ang liwanag ng araw. Kabanata 871. Kaagad pagkatapos, may sinabi si Nisaidaw sa kanyang bibig, at pagkatapos ng isang putok, hindi mabilang na itim na chi ang bomb alot sa lugar na daan-daang metro sa radius. Ang itim na chi na tumatakip sa langit at araw ay agad na naging gabi. Hindi natarante si David, ngunit pinunasan niya ang dragon slaying sword sa kanyang kamay sa walang laman, at isang piraso ng pilak ang tumalsik, na nagpapaliwanag muli sa kadiliman. Hindi pinansin ni Nisaidaw si David, at ang mahika sa kanyang bibig ay pabilis ng pabilis, at pagkatapos ay gumuhit siya ng isang bilog sa walang laman gamit ang kanyang kanang kamay, at may mga alon sa bilog na tila ang oras at espasyo ay umiikot. Umuungol. Isang dagindong na sinundan ng pagluwa ng iskarlote na core mula sa bilog, isang tangke ng tubig na makapal na scale flood snake ang sumugod palabas. Ang flood snake na ito ay may duguan na amoy sa katawan, na para bang kakalabas lang nito mula sa tumpok ng mga patay. Parehong na-drill out. Pagharap sa ahas sa kanyang harapan, bahagyang napakunot ang noo ni David, dahil ang ahas sa kanyang harapan ay hindi isang ilusyon, kundi isang tunay na buhay na bagay, na para bang ito ay nanggaling sa ibang panahon at espasyo. David, ano ang magagawa mo kung maa-absorb mo ang masamang espiritu? Sa pagkakataong ito ay tatawagan ko ang mga sinaunang hayop upang harapin ka. Sa pagtingin sa ahas sa kanyang harapan, puno ng sigla ang mga mata ni Nisaidaw, ngunit mabilis na bumalik sa normal ang kanyang malaking katawan, at naging pangit ang kanyang mukha. Pagkatapos niyang magsalita, bumulwak ang isang bibig ng dugo. Tila naubos ni Nisaidaw ang halos lahat ng kanyang mana upang ipatawag ang ahas na ito. Boom! Hinarap ni David ang humahanggos na ahas, at ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay kumaway sa kanyang harapan, na hinaluan ng sword energy ng apoy, at direktang tumama sa ahas. Ang sword chi ay malakas na naglaslas sa ahas, na sinundan ng isang nakakabinging tunog, ang ningning ay umapaw, at ang apoy ay tumalsik kung saan-saan. Ang katawan ng ahas ay pabali-baligtad, tila nakaramdam ng sakit, at pagkatapos ay isang nagliliyab na liwanag ang bumulwak sa bibig nito, ang lupa ay nanginig, at ang mga bato ay gumuho. Mabilis na umatras ang figure ni David, iniiwasan ang pag-atake ng ahas, at sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang kamay ni David na nakahawak sa dragon slaying sword, at namamanhid ang kanyang bibig. Ang kaliskis ng ahas na ito ay masyadong matigas, at ang dragon slaying sword ay hindi maaaring makapinsala sa ahas. David. Sa oras na ito, talagang hinabol sila nina Xiaolan at Zhou Wuji. Naramdaman nila ang nakakatakot na aura sa mga bundok at kagubatan dito at nag-aalala sila sa kaligtasan ni David, kaya hinabol nila siya. Ngunit matapos lang siyang habulin, nakita niya ang isang 10 metrong jaw na ahas na may kapal ng tangke ng tubig na nakaharap kay David, na ikinatakot ng lahat. Dapat mong malaman na ang Horrendel ay hindi isang bulubunduking lugar, at walang birhen na kagubatan. Paanong biglang lumitaw ang napakalaking ahas? Huwag kang pumunta dito, lumayo ka. Nagmamadaling pinigilan ni David si Xiaolan at ang iba pa sa paglapit. Ang lakas ng flood snake na ito ay masyadong malakas, sa lakas ni Xiaolan at ng iba pa, hindi nila kayang labanan ang suntok ng flood snake na ito. Ibinuka ng jaw snake ang dagwang bibig, inikot ang katawan at muling inatake si David. Ang buntot nito ay tumangay sa paligid, dahilan upang mabunot ang maraming puno at lumilipad ang mga bato. Itinaas ni David ang dragon slaying sword, tumalon muli, at pagkatapos ay tumalon pababa mula sa himpapawid, humampas sa likod ng ahas. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, at ang marahas na banggaan ay nagbuga ng nakakasilaw na kinang, tulad ng dalawang malalaking bato na naghahampas.
Ang jaw snake ay nagpakawala ng ungol, at pagkatapos ay ang buntot nito ay diretsyong tumangay kay David, na may napakabilis na bilis, tulad ng isang bakal na latigo, na sumampal ng malakas kay David. Ang katawan ni David ay parang bola ng kanyen, nabunot ito ng mabangis, at huminto ito matapos tumama sa isang malaking puno. David. Ginoo. Shen. Nagmamadaling lumapit si Shaolan at ang iba pa at tinulungang makatayo si David. Umapaw ng dugo ang bibig ni David. Bagamat hindi nasugatan ang kanyang malakas na katawan, ang malaking kapangyarihan ay nagdulot ng pinsala sa mga panloob na organo ni David. Kabanata 872. Hahaha, David. Kahit malakas ka sa katawan, sa harap ng ahas na ito, mabubugbog ka lang, patayin mo sila, patayin mo ako. Tumawa si Nisaidaw, ang isang kamay ay nagpupumilit na suportahan ang itim na halo. Hindi niya maaaring hayaang mawala ang halo, kung hindi, ang ahas ay mamamatay kaagad. Ang ahas na ito ay hindi isang hayop dito, at sa wakas ay kailangan nitong bumalik sa lugar kung saan ito nanggaling sa pamamagitan ng itim na halo. Tumingin si David kay Nisaidaw. Kahit na ang mukha ni Nisaidaw ay sobrang pangit sa sandaling ito, siya ay nagpupumilit na panatilihin ang itim na halo. Naunawaan ni David sa isang iglap na hanggat nawala ang itim na halo, ang ahas ay mawawala kasama nito. Sa pag-iisip nito, kinuha ni David ang Dragon Slaying Sword, paspusang kumilos patungo kay Nisaidaw, at nilaslas patungo sa braso ni Nisaidaw gamit ang isang mabangis na espada. Nang makita ito ng ahas, tumangay ang buntot nito, diretsyong pinilit si David pabalik, saka ibinuka ang dagwang bibig at kinagat ang braso ni David. Dahil sa napakalaking lakas ng kagat, nanigas ang katawan ni David, at pagkatapos ay ibinato siya ng ahas. Ang katawan ni David ay itinapon ng mataas sa hangin, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ang lupa ay nabasag sa isang malalim na hukay, at si David ay nahirapang umakyat mula sa hukay. Sa sandaling ito, nakakakita na ng dugo ang braso ni David, kahit malakas ang katawan at nakagat ng ahas, sugat pa rin ang braso ni David. David. Nagmamadaling pinunit ni Shaolan ang kanyang mga damit at gusto niyang bandage si David. Umalis ka sa daan. Naramdaman ni David ang isang ihip ng hangin na paparating, at nagmamadaling itinulak si Shaolan sa isang tabi, habang siya ay tinamaan ng ahas gamit ang buntot nito. Putok. Lumipad ang katawan ni David ng mahigit 10 metro ang layo at mabigat na bumagsak sa lupa. Patuloy na umapaw ang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni David. Ginoo. Shen. Nang makita ito, sa wakas ay inilabas ni Zhao Wuji at Bai Zontang ang kanilang mga sandata at inatake ang ahas. Magsasalita pa sana si David para pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling sumugod ang dalawa, tinangay sila ng buntot ng ahas at diretsyong binaril sa hangin. Sa sandaling ito, sina Bai Zontang at Zhao Wuqi ay parehong hindi makatayo, at sila ay malubhang nasugatan. Tumayo si David na ainal-alayan ng Dragon Slaying Sword ang katawan, nanlilisik ang mga mata sa ahas, matigas at nangangaliskis ang buong katawan ng lalaking ito at hindi na masasaktan. Kung ganito ang laban mo, maya-maya, matatalo ka. Halika, patayin mo sila. Lalong pumangit ang mukha ni Nisaidaw, bahagyang nanginginig ang katawan, hindi na niya kinaya, kailangan niyang hayaan ang ahas na patayin si David sa lalong madaling panahon. Si Jaw Snake ay dumura ng isang sulat, isinayaw ang kanyang katawan at mabilis na naglakad patungo kay David. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ipinakita ang matatalim na pangil, handa nang isubo si David sa kanyang tiyan. David. Ginoo. Shen. Natarante lahat sina Shaolan at Zhao Wuji nang makita nila ang eksenang ito, ngunit walang sinuman sa kanila ang may kakayahang iligtas si David. At si David mismo ay tila medyo walang kapangyarihan sa harap ng dagwang bibig ng ahas. Sa sandaling ito, siya ay nasugatan at walang kakayahang makatakas sa suntok na ito. Sa kritikal na sandali, isang malambot na puting liwanag ang biglang lumitaw sa katawan ni David, at pagkatapos ay ang puting liwanag ay naging mas matindi, at kahit na direktang nag-irradiated sa katawan ni David sa isang transparent na estado.
Nakita ko na sa katawan ni David, ang dragon na kristal ay kumikislap ng liwanag, at sa ilalim ng puting liwanag, ang ahas ay biglang nataranta, at pagkatapos ay nagsimulang gumulong sa lupa ng tuloy-tuloy, humahagulgol. Ang katawan ng ahas ay lumiliit sa bilis na nakikita ng mata. Ang ahas na mahigit 10 metro ang haba ay ilang metro lamang ang haba sa loob lamang ng ilang 10 segundo. Ang ahas ay bumagsak sa sakit, at ang kanyang katawan ay desperadong gumalaw patungo kay Nisaidaw, pagkatapos ay tumalon ng malakas, at direktang pumasok sa itim na halo upang maghanda sa pagtakas. Kabanata 873. Nang makita ang eksenang ito, si Nisaidaw ay natigilan ng matagal, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Dapat alam mo ang huling trick na ito, ngunit sila ang pumatay sa Tianluo Pavilion. Ang Jiao Snake na ito ay ang patron saint ng Tianluo Pavilion. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya tatawagan itong Jiao Snake. Ngunit ngayon, ang patron saint ng Tianluo Pavilion ay malapit nang maging isang maliit na ahas sa sandaling ito, at sinusubukan pa rin niyang makatakas sa gulat. Paanong hindi ito mabigla kay Nisaidaw? Gusto mong pumunta? Nang makita ni David na gustong tumakas ng ahas, tumalon siya, diretsyong hinawakan ang buntot ng ahas, at kinaladkad palabas ang ahas, na nakapasok na sa kalahati ng katawan nito. Hinarap ni Jiao Snake si David, at ang kanyang mabangis na anyo ay matagal nang nawala. Sa sobrang takot niya ay tumalikod siya at tumakbo palayo, habang ang dragon slaying sword na nasa kamay ni David ay buong lakas na bumagsak. Paf! Ang ulo ng ahas ay pinutol ni David sa isang iglap, at ang dugo ay nawisik sa buong lupa. Paf! Matapos putulin ni David ang ulo ng ahas, hindi na nakayanan ni Nisaidaw, nawala agad ang itim na halo, at sa isang iglap ay tila tumanda na siya, bumagsak sa lupa, at nawalan pa ng lakas para tumayo. Inalis ni David ang dragon slaying sword at tumingin kay Nisaidaw, na nakaupo sa lupa, ang kanyang mga mata ay napakalamig. Nang makitang ganoon si David, biglang nanliit ang mga mag-aaral ni Nisaidaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag! Huwag mo akong patayin, maaari mong hayaan akong gawin ang anumang bagay. Si Nisaidaw ay nanginginig sa buong, nagmamakaawa para sa awa. Ang marangal na si Wu Zong, ang may-ari ng pavilion ng Tianluo Pavilion, ay humihingi ng awa sa harap ni David. Tiningnan ni Shaolan ang eksena sa kanyang harapan, at ang kanyang puso ay labis na nabigla. Dapat mong malaman na itong Nisaidaw ay isang kagalang-galang na tao sa 12-dosenang mga sekta sa Timog Kanluran. King Miao man o Xiao Do na iyon, dapat siyang gumagalang kapag nakita niya si Nisaidaw. Ngunit siya ay isang makapangyarihang karakter, at ngayon siya ay humihingi ng awa tulad ng isang apo sa harap ni David. Ang imahe ni David ay naging mas malaki sa puso ni Shaolan, at ang damdamin ni Shaolan para kay David ay lumalim. Na-snap! Diretsyong idiniin ni David ang isang kamay sa tuktok ng ulo ni Nisaidaw, at pagkatapos ay gumana ang concentration technique, ang malaking puwersa ng pagsipsip ay nagsimulang patuloy na sumipsip ng enerhiya sa katawan ni Nisaidaw. Nahirapan si Nisaidaw, ngunit hindi makagalaw. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, ang katawan ni Nisaidaw ay natuyo, ang kanyang mga mata ay dilat, at hindi niya maipahinga ang kanyang mga mata. Unti-unting nawala ang liwanag sa katawan ni David, at saglit na tumahimik ang paligid. Ang espiritual na kapangyarihan ni David na nawala sa pakikipaglaban sa ahas ay muling napalitan sa sandaling ito. Nakatingin kay Bai Zontang at Zhao Wuji na nasugatan at bumagsak sa lupa sa hindi kalayuan, naglakad si David, hinawakan ang mga kamay ng dalawa, at ibinuhos ang purong espiritual na kapangyarihan sa kanilang dalawa, at mabilis na bumuti ang mga sugat ng dalawa. Salamat, Mr. Chen. Tumayo sina Bai Zontang at Zhao Wuqi at dali-daling sinundan si David para pasalamatan siya. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo ako tinulungan, hindi ka masasaktan. Pagkatapos magsalita ni David, lumakad siya sa gilid ng pugot na ahas, binasag ang ulo ng ahas gamit ang isang palad, at lumabas ang isang kristal na beast peel. Kinuha ni David ang beast peel at tuwang-tuwa. Mukhang tama ang hula niya. Ang mga hayop na ito ay mayroon ng mga pildores ng hayop sa kanilang mga katawan, at ang mga bagay na ito ay mahalagang bagay para sa paglilinang.
Ang kaliskis na baluti ng ahas na ito ay mahirap, magandang gumawa ng isang piraso ng baluti, at ang laman at dugong ito ay makakapagpalakas ng iyong lakas, maaari mo itong bawiin at ibahagi. Sinabi ni David kina Bai Zontang at Zhao Wuqi. Tuwang-tuwa silang dalawa at nagmamadaling lumakad para putulin ang ahas, habang dahan-daang inakay ni David si Xiaolan patungo sa pamilya Go. Si Xiao Dun ay nakaupo pa rin na paralisado sa sinaunang bahay na parang putik, pinapanood si David na bumalik, ang kanyang katawan ay puno ng dugo, alam ni Xiao Dun na maaaring hindi makatakas si Nisai daw. Hindi rin sinunod ni David ang katarantaduhan ni Xiao Dun, sinampal ng palad niya ang ulo ni Xiao Dun, at direktang sinipsip ang enerhiya sa katawan ni Xiao Dun. Kabanata 874. Sa sandaling ito, nais lamang ni David na gamitin ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang kanyang lakas. Palakas ng palakas ang mga kalaban na kinakaharap niya. Kung hindi niya mapapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, hindi niya maprotektahan ang kanyang mga kamag-anak sa paligid niya, kaya paano niya iligtas ang kanyang sarili. Nanay ni. Ngayon ay wala ng pag-aalinlangan si David, kahit na may ibang mga tao na naroroon, hindi na ito itinatago ni David, at direktang pinapatakbo ang concentration technique upang makuha ang enerhiya ng iba. Tumingin si Guwentian kay David at hindi mapakali ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan, mabilis na umunlad ang lakas ni David. Dapat alam mo na sa simula, si David ay kailangang umasa sa kanyang sarili upang takpan ito, ngunit ngayon. Natatakot ako na si Guwentian ay hindi kasing husay ni David, maging sa mga tuntunin ng lakas o katayuan. Mayroon ding Bai Shushan sa gilid, at ang kanyang puso ay labis na nabigla sa sandaling ito. Inilagay niya ang lahat ng kinabukasan ng pamilya Bai kay David, at ngayon ay tila tama siya. Xiao Dun man iyon o ang Nisai daw na iyon, pareho silang master ng Wuzong, o mga taong sikat na sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay pareho silang pinugutan ng ulo ni David, kitang-kita ang lakas ni David. Nagpa siya si Bai Shushan, at sa hinaharap, ang hita ni David, ang kanilang pamilyang Bai ay nakapagdesisyon na. Ancient, mangyaring magpadala ng isang tao upang harapin ito. Itinuro ni David ang kulot na katawan ni Xiao Dun at sinabing, Ginoo. Shen, huwag kang mag-alala, tatawag ako ng isang tao para harapin ito kaagad. Pagkatapos magsalita ni Guwentian, ikinaway niya ang kanyang kamay, at kaagad na may bumuhat sa katawan ni Xiao Dun, at pagkatapos ay mahinang tinanong ni Guwentian si David, Mr. Shen, hindi ko alam ang tungkol kay Linger. Malapit na ang Mid-Autumn Festival. Kasama ni David si Gu Linger. Ngayong nakabalik na si David, hindi pa nakikita ni Guwentian si Gu Linger, kaya gusto niyang tanungin si David kung nasaan si Gu Linger. Gu, si Linger ay nagsasanay kasama sina Sonia at Uncle Long. Hindi ko alam kung nasaan sila, ngunit Gugu, huwag mag-alala, magiging maayos si Linger. Paliwanag ni David kasama si Guwentian. Huwag kang mag-alala, ang tagal ko lang hindi nakikita ang babaeng ito, at nami-miss ko na siya. Bahagyang ngumiti si Guwentian. Alam niyang hindi bagay si David sa pool. Kung gusto niyang sundan si David, kailangan niyang maglakbay sa buong mundo, ngunit sinusundan ni Gu Linger si David, gumaan ang loob ni Guwentian. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Zhao Wuqi si Bai Zontang at kinaladkad ang bangkay ng ahas pabalik. Puno ng dugo ang dalawa at mukhang hiyang-hiya. Nagulat si Guwentian nang makita niyang ganito silang dalawa. Si Bai Shushan, na nasa gilid, ay nagulat din, at nagmamadaling tumugon, Zontang, anong nangyayari? Tiningnan ni Bai Shushan ang katawan ni Bai Zontang na may gulat na mukha. Lolo, ayos lang po ako, bagay po ang laman at dugo nitong ahas. Sinabi ni Bai Zontang kina Bai Shushan at Guwentian ang tungkol sa pagpugot ni David sa ahas, na ikinagulat nilang tumingin kay David. George Zhao, mananatili ka sa Horendel ng 2 araw. Pagkatapos ng Mid-Autumn Festival, sasamahan kita sa Kyoto. Sinundan ni David si Zhao Wuqi. Okay Mr. Chen, hihintayin kita sa Horendel. Tumango si Zhao Wuqi. Matapos umalis sa bahay ni Guwentian, hindi direktang bumalik si David sa kanyang bayan, ngunit pumunta sa bilya ng pamilya Su.
Hindi na dapat bumalik si Sonia, pupuntahan ni David si Ruben. Nang dumating si David sa villa ng pamilya Su, si Ruben ay nakaupo sa looban at umiinom ng tsaa. Mag-isa lang siya at medyo maputi ang buhok. Tito Su. Sigaw ni David kay Ruben. Saglit na natigilan si Ruben, at pagkatapos ay isang sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. David, bumalik na kayo. Nagmamadaling bumangon si Ruben para salubungin siya, pagkatapos ay tumingin sa labas ng pinto at nakita niyang si David iyon, kaya nagtaka siya. David, nasaan si Sonia? Hindi ka ba sumama sa iyo pabalik? Tito Su, hindi na makakabalik si Sonia kung may gagawin siya. Pupunta ako at makikita kita. Sa pagtingin sa medyo lumang hitsura ni Ruben, medyo hindi komportable si David. Kabanata 875. Dahil kasama niya si Sonia, ang isang binibini na may maraming pera ay hindi nasiyahan sa kaligayahan, ngunit tumakbo kasama niya, at natatakot pa rin. Lalo na si Ruben na nag-iisa, ilang buwan nang hindi nakikita ang kanyang anak, at tiyak na mamimiss niya ito. Oh! Napabuntong hininga si Ruben sa pagkabigo at muling naglakad pabalik. Uminom si David ng tsaa kasama si Ruben at umalis. Gusto niyang bumalik sa Chengjie Village para makita ang kanyang mga magulang. Sa isang iglap, ilang buwan na niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Kuya, nasa Horrendale ka ba? Kakaalis lang ni David sa Su Family Villa nang tawagan ni Cheng Giengxie si David. Eto, nagbabakasyon ka ba? Tanong ni David. Ngayon ay holiday, kung uuwi ka, ihatid mo ako pabalik sa iyo. Tinawagan niya si David dahil gusto niyang iuwi siya ni David. Hintayin mo ako sa gate ng school, at ihahatid kita pabalik saglit. Nang matapos magsalita si David ay ibinabana niya ang telepono. Nauna si David para sunduin si Xiaolan, pagkatapos ay sinundo si Cheng Giengxie, at ang tatlo ay sabay-sabay na nagmamadaling bumalik sa Chengjie Village. Kuya, eto, dito. Nakatayo sa gate ng paaralan, si Cheng Giengxie ay desperadong sumunod kay David at kumaway. Si David ang nagmaneho ng Rolls-Royce na pagmamay-ari ni Bai Shushan. Siya ay karaniwang nagdadrive kina Sonia at Lin Chanho, ngunit si Lin Chanho ay nakahiga sa ospital ngayon, at si Sonia ay hindi na bumalik. Ginamit ni David ang Rolls-Royce ni Bai Shushan sa halip. Gayunpaman, walang pakialam si David sa kalidad ng sasakyan, basta't may galaw niya ito. Ngunit nang huminto ang Rolls-Royce na ito sa gate ng paaralan, mabilis itong nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Dapat mong malaman na sa isang lungsod tulad ng Horrendale, hindi maraming tao ang kayang bumili ng Rolls-Royce, at ang Rolls-Royce na ito ay tatak pa rin ng Beijing. Yingxia, ito. Kapatid mo ba ang nagmamaneho ng Rolls-Royce? Naiinggit na tanong ng mga kaklase ni Cheng Giengxie. Oo. Tumango si Cheng Giengxie. Lisensya pa rin ito ng Kyoto. Hindi driver ang kapatid mo, tama. Sa pagkakataong ito, half-joking na sabi ng isang lalaking kaklase. Kapatid mo ang driver. Kahanga-hanga ang kapatid ko. Ang aking hipag ay ang pinakamatandang babae ng Su Group. Pagmamalaki ni Cheng Giengxie. Noong nakaraan, sinabi ni Sonia kay Cheng Giengxie na iulat ang kanyang pangalan kapag may nangyari. Kung tutuusin, ang pamilyang Su rin ang pinakamayamang tao sa Horrendale. Oo naman, nang sabihin ito ni Cheng Giengxie, ang lalaking kaklase ay natakot kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Pinaandar ni David ang kotse sa harap ni Cheng Giengxie, binuksan ang pinto at sinabing, sumakay ka kaagad sa kotse, baka gabi na para makauwi. Column. Kumaway si Cheng Giengxie kasama ang kanyang mga kaklase at sumakay sa Rolls-Royce. Umupo na lang si Cheng Giengxie, pero may nakita siyang babaeng nakaupo sa kotse, hindi niya kilala. Hello, ang pangalan ko ay Xiaolan. Nang makita ni Xiaolan si Sonia na sumakay sa kotse, magalang niyang inabot ang kanyang kamay. Hello, ang pangalan ko ay Cheng Giengxie. Sinundan ni Sonia si Xiaolan at nakipagkamay ng may pagpipigil. Napakaganda ni Sister Yingxia, hindi nakakagulat na lagi kang pinupuri ng iyong kapatid. Tumingin si Xiaolan kay Cheng Giengxie na may papuri. Si David ay nagmamaneho sa harap niya, inilibot ang kanyang mga mata at hindi nakaimik, ngunit hindi niya binanggit si Cheng Giengxie sa harap ni Xiaolan.
Sinabi ito ni Xiaolan, ngunit gusto lang niyang sundan si Cheng Jiangxia upang makalayo. Ang ganda talaga ni Sister Xiaolan, at may bango ka pa sa katawan. Hindi ko alam kung anong brand ng pabango ang ginagamit mo. Tanong ni Sonia nang maamoy niya ang mahinang halimuyak sa katawan ni Xiaolan. Ako mismo ang gumawa ng pabango sa katawan ko. Kung nagustuhan ito ni Sister Yingxia, gagawa ako ng ilan para sa iyo. Ang halimuyak sa katawan ni Xiaolan ay natural na inilalabas ng kanyang katawan. Siya ay likas na kaakit-akit, at ang halimuyak na ibinubugin niya ay pang-akit sa mga lalaki. Okay, salamat Sister Xiaolan. Masayang sabi ni Cheng Jiangxia. Anong uri ng pabango ang isinusuot ng mga bata para matuto ng kaalaman? Pinaandar ni David ang sasakyan sa harapan at pinagsabihan si Cheng Jiangxia. Kabanata 876. Biglang inilagay ni Cheng Jiangxia ang kanyang ulo sa tabi ni David, na ikinagulat ni David na nagmamaneho. Kuya, paano si Ate Sonia? Hindi naman dapat ikaw yung babaeng lihim mong hinahanap sa likod mo, di ba? O baka tinalikuran mo si Sister Sonia? Bagamat bumulong si Cheng Jiangxia sa tenga ni David, maririnig ito ni Xiaolan. Anong kalokohan, magkaibigan kami ni Xiaolan, ulila siya, at walang mapupuntahan sa Mid-Autumn Festival, kaya ibinalik ko siya. Pinandilatan ni David si Cheng Jiangxia at sinabing. Nang marinig ni David na si Xiaolan ay isang ulila, si Cheng Jiangxia ay bahagyang natigilan, halatang hindi ito iniisip. Si Xiaolan mismo ay nakaramdam ng pagkaasim sa kanyang puso, at agad na tumulo ang mga luha. Siya ay ulila, at ngayon ay wala na siyang mapupuntahan. Noong siya ay nasa Miao Village, bagaman si Haring Miao ay sarili niyang kaaway, kung tutuusin, siya ay pinalaki niya sa loob ng maraming taon, at siya ay maituturing na isang tahanan sa Miao Village, at siya ay may isang pamilya sa tabi niya. Maraming kaibigan at kamag-anak. Ngunit ngayon, wala siyang iba kundi ang nakababatang kapatid na babae ni Wumer. Ngayon wala na talaga siyang mapupuntahan. Kung hindi niya susundin si David, hindi niya alam ang gagawin. Nang makitang umiiyak si Xiaolan, medyo napahiya si Cheng Jiangxia at nataranta. Miss Xiaolan, pasensya na. Kumuha si Cheng Jiangxia ng tissue at iniabot kay Xiaolan. Ayos lang, sanay na ako. Pinunasan ni Xiaolan ang kanyang mga luha at nakangiting sinabi. For a time, medyo naging awkward at tahimik ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Di nagtagal, ang kotse ay nagmaneho sa Chenjia Village, at maraming tao ang nanunood sa kotse ni David. Pagkatapos ng lahat, si Chen Jiaoken ay hindi kailanman nakakita ng isang marangyang kotse tulad ng Rolls-Royce. Tatay, nanay. Pumasok si David sa bakuran at tuwang-tuwa na sumigaw pagkapasok niya sa pinto. Dahil ilang buwan nang hindi nakikita ang kanyang mga magulang, matagal na itong pinag-isipan ni David. Lumabas sa silid sina Barbara at Cheng Baoguo, at lahat sila ay nagulat nang makita nila si David. Anak! Mabilis na tumakbo si Barbara kay David at niyakap si David. Tumingin din si Cheng Baoguo kay David na may ngiti sa labi. Ilang buwan na tayong hindi nagkikita. Talagang namimiss ni na Barbara at Cheng Baoguo si David, ngunit alam nila na si David ay nasa oras ng kanyang karera, kaya hindi sila gumawa ng mga tawag sa telepono upang magdagdag ng pasanin kay David. Hello? Tito? Tita? Tumingin si Xiaolan kina Barbara at Cheng Baoguo at magalang na sumigaw. Sa oras na ito, natuklasan ng dalawa si Xiaolan. Matapos tingnan ni Barbara si Xiaolan pataas at pababa, dali-dali niyang hinayla si David sa isang tabi. David, sino ang babaeng ito? Nasaan si Sonia? Nawala ang ngiti sa mukha ni Barbara, at tinanong niya si David. May gagawin si Sonia, kaya hindi na siya bumalik. Isa itong kaibigan ko na nagngangalang Xiaolan. Siya ay ulila at walang mapupuntahan, kaya iniuwi ko ito. Bulong ni David sa tenga ni Barbara. Tumingin si Barbara kay David, na parang hindi naniniwala, talaga, hindi ka nagsinungaling sa akin. Nay, paano ako magsisinungaling sa iyo, may mabuting pakikitungo ako kay Sonia. Mariing sabi ni David. Nang makitang tila hindi nagsisinungaling si David, binago ni Barbara ang kanyang mukha at naglakad papunta kay Xiaolan. Hello, malamig sa labas, halika at maupo sa kwarto.
Hinawakan ni Barbara ang kamay ni Shaolan at pumasok sa silid. Lumapit si Cheng Baoguo at tinapik si David sa balikat, "Magandang anak, may kakayahan ka." Pagkatapos ng pagsasalita, pumasok din si Cheng Baoguo sa silid na may bahagyang malalim na ekspresyon sa kanyang mukha, na naging dahilan para medyo nabigla si David. Nanatili sa bahay ng isang gabi, at ang susunod na araw ay Mid-Autumn Festival. Kinaumagahan, tinawagan ni Barbara si David. Si David, ang iyong tiyuhin at ang iba ay bumalik mula sa kabisera ng probinsya. Nag-set up sila ng ilang mesa sa bayan sa tanghali. Gumising ka ng maaga at tapos ka ng maghugas. Punta tayo doon ng maaga. Sabi ni Barbara kay David. Tiyuhin. Natigilan si David, bakit hindi niya alam na may tito? Pag-aari ito ng pamilya ng iyong pangalawang lolo. Maaga silang pumunta sa Kapitolyo ng probinsya. Balita ko malaki ang negosyo nila sa provincial capital. Kung mayroon kang higit pang kontak, marahil mayroong isang kapaki-pakinabang na lugar. Pagkatapos magsalita ni Barbara, pumasok na siya sa trabaho. Kabanata 877. Pagkaalis ni Barbara, tumakbo si Shaolan sa kwarto ni David na may halong hampas. Nang makita ni David na biglang pumasok si Shaolan, natakot siya kaya dali-dali niyang tinakpan ng kubrekama ang kanyang katawan at pumulupot sa isang sulok. Ano ang gagawin mo? Tanong ni David kay Shaolan. Itong malungkot na lalaki, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ngumiti si Shaolan at humakbang paarap at itinaas ang kubrekama ni David. Ngunit nang iangat ang kubrekama, natigilan si Shaolan, bakit ka pa nakasuot ng damit kapag natutulog ka? Nakita kong nakasuot si David ng damit, hindi gaya ng iniisip ni Shaolan. Nagsusuot ako ng damit para matulog para lang maiwasan mo, medyo limalot. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, bahagyang bumangon at sinabi. Balimatard? Sooner or later, hayaan mo akong masunurin ng masunurin. Napapout si Shaolan at malamig na ngumuso, at sinundan lang si David palabas ng kwarto. Malapit nang magtanghali, hinatid ni David ang kanyang mga magulang at si Shaolan sa hotel sa bayan. Pagkarating sa kahon, dumating na sina Cheng Giangxie at pangalawang tiyahin ni David. Miss Shaolan, upo ka dito. Matapos makita ni Cheng Giangxie si Shaolan, dali-dali niyang binati si Shaolan at umupo sa tabi niya. Si Shaolan ay orihinal na gustong umupo sa tabi ni David, ngunit tinawag siya ni Cheng Giangxie. At hinayla si David ng kanyang pangalawang tiyahin para magtanong, at isa-isa lang ang naisagot ni David. Pagkaraan ng 10 minuto, itinulak ang pinto ng kahon, at pumasok ang dalawang tao, isang matanda at isang bata. Ang matanda ay mukhang 50 o 60 taong gulang, habang ang binata ay mukhang kasing edad ni David. Kuya! Nang makita ang taong paparating, nagmamadaling bumangon si Barbara para salubungin siya. Ang taong ito ay pinsan ni Barbara na si Tang Shili, at ang binata ay ang kanyang anak na si Tang Hui. Bagamat masigasig siyang binati ni Barbara, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Tang Shili, sinulyapan lang niya ang lahat at umupo sa master seat. At si Tang Hui, na nasa likuran niya, ay may pagmamalaki din na mukha. Nang bumagsak ang kanyang mga mata kina Cheng Giangxie at Shaolan, halatang tumigil siya saglit. David, Yingxie, ito ang iyong tiyuhin at ang iyong pinsan. Sabi ni Barbara kina David at Cheng Giangxie. Hello tito, hello pinsan. Tumayo si Cheng Giangxie at nag-hello. Gayunpaman, hindi kumikibo o nagsalita si David. Mula sa ekspresyon ng mukha ni Tang Shili pagkapasok pa lamang sa pinto, nakita ni David na walang pamilya sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit siya tumawag upang sabay na kumain ay dapat lamang upang ipakita. Hindi darating si Ping. Nang makitang hindi gumagalaw si David, wala nang magagawa si Barbara kundi magpaliwanag kay Tang Shili, Kuya, huwag kang magtampo, hindi gaanong nagsasalita si David. Tumingin si Tang Shili kay David, at pagkatapos ay sinabi kay Barbara, Barbara, hindi kita ang tinutukoy na panganay na kapatid. Tingnan mo kung paano mo sinisira ang iyong anak. Ang kalalabas lang sa kulungan ay pamilya mo, di ba? Biglang nahiya ang mukha ni Barbara, ngunit ngumiti lang siya at tumango, oo. Si,
Kung hindi mo dinidisiplina ang anak mo, may magdidisiplina sa iyo. Ang sentensya sa bilangguan na ito ay magwawakas sa iyong buhay, at sa hinaharap, ikaw ay magiging isang maliit na balimatard, ang uri ng tao na tinanggihan. Si Tang Shiley, na may malasakit na ugali, ay nangaral kay Barbara. Bagamat hindi nasisiyahan si Barbara, hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa sandaling ito, natigilan din si Cheng Baoguo at nagsindi ng sigarilyo. Kuya, ang hirap mong bumalik. Umorder muna tayo ng pagkain. By the way, anong malaking negosyo ang ginagawa mo ngayon sa provincial capital? Nang makita ito, dali-daling binuksan ni Tita David ang paksa. Wala akong ginawang big business, just engaged in real estate and tourism. Pagbalik ko sa pagkakataong ito, binalak ko ring gawing tourist attraction ang ilang kalapit na bayan. Sabi ni Tang Shiley. Ang galing talaga. Ngumiti si Tita David, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata kay Tang Hui, ano ang ginagawa ngayon ni Xiao Wei. Hindi ko ito nakita sa loob ng maraming taon. Bata pa lang ako noon, pero ngayon lumaki na ako. Ang taas. Kabanata 878. Binigyan ko siya ng posisyon sa departamento ng gobyerno, at ngayon siya ay isang section chief. Sabi ni Tang Shiley. Hepe ng seksyon. Huminga ng malalim ang pangalawang tiyahin ni David, sa isang lugar tulad ng kabisera ng probinsya, para maging isang section chief, natatakot ako na mas malaki ito kaysa sa ating Horrendel Mayor. Hindi yun totoo, ngunit madalas akong umiinom kasama ni Ling Jianchuanan, ang alkalde ng Horrendel. Sabi ni Tang Hui sa oras na ito. Bagamat mukhang mapagpakumbaba, walang katamtamang kahulugan ang tonong iyon. Nakakamangha ang makainom kasama si Mayor. Sa hinaharap, mas dapat mong tulungan ang iyong tiyahin. Ngumiti si Tita David. Hindi sumagot si Tang Hui kay Tia David, ngunit umupo sa tabi ni Tang Shiley, tumingin kay Xiaolan, at pagkatapos ay nagtanong, sino ito, bakit wala akong impresyon? Kaibigan ito ni David, sabay tayo sa Mid-Autumn Festival. Paliwanag ni Barbara. Ngunit ang paliwanag na ito, sa mata ng iba, si Xiaolan ay kasintahan ni David. Sinulyapan ni Tang Hui si David na may paninibugho, ngunit hindi nagsalita. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto, at pumasok ang isang lalaki na nasa edad 40. Senior Tang, pasensya na, late ako. Magalang na sinundan ng bisita si Tang Hui. Mayor Kui. Nang makita ang taong paparating, nagmamadaling tumayo si Cheng Baoguo at ang iba pa. Ang dumarating ay ang alkalde ng kanilang bayan. Mayor Kui, kararating lang namin, humanap ng mauupuan. Pagmamalaki ni Tang Hui. Sa kabila ng saloobin ni Tang Hui, walang pakialam si Mayor Kui at nagmamadaling umupo sa tabi ni Tang Hui. Di nagtagal, ang mga tao ay patuloy na naglalakad sa pribadong silid, maging ang alkalde o ang direktor, at ang silid ay mabilis na napuno. Naipit si David at ang iba pa sa isang sulok, at si Xiaolan ay umupo sa tabi ni David ayon sa gusto niya. David, anong klaseng tito ka? Ito ay isang piging ng pamilya. Halatang iba ang imbitado. Samahan ka lang. Bulong ni Xiaolan kay David. Matagal nang nakita ni David na itong si Tang Shiley ay para lang magpakitang gilas sa kanilang dalawa, kaya pinatawag niya sila rito. Ngayon ang buong pribadong silid ay puno ng mga tao, lahat ng mga lokal na opisyal, at patuloy nilang sinusundan ang pag-toast ng Tang Shiley at Tang Hui, ngunit si David at ang dalawa pa, ngunit walang sino man ang tumitingin. Ang dalawang pamilya ay nahihiya sa oras na ito, ngunit sila ay masyadong nahihiya na tumayo at umalis. Senior Tang, ang iyong pamilyang Tang ay nagnenegosyo sa kabisera ng probinsya. Marami ka talagang pera. Nakikita ko ang isang Rolls-Royce na may tatak ng Beijing na nakaparada sa labas. Dapat ikaw ang nagmaneho nito, tama ba? Bakit ganyan ang kotse? Ilang milyon? Sinabi ni Chief Kui kay Tang Hui na may inggit sa kanyang mga mata. Beijing Rolls-Royce. Nagulat si Tang Hui, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama, si Tang Shiley. Rolls-Royce? O brand ng Beijing? Medyo nalito din si Tang Shiley, kaya tinanong niya si Mayor Kui, anong lisensya? Mukhang si Jing Yi. Sinabi ni Mayor Kui ang numero ng plaka. Bakit parang pamilyar ang plaka na ito?
Bahagyang kumunot ang noo ni Tang Shili. Dad, hindi ba ito ang sasakyan ni Mr. Bai? Bakit nandito? Gulat na sabi ni Tang Hui. Oo, kotse ni Mr. Bai. Parang pamilyar sa akin. Hindi kaya pumunta si Mr. Bai sa Horrendel. Nagulat din si Tang Shili. Titingnan ko. Pagkatapos magsalita ni Tang Hui, tumayo siya at pumunta sa bintana, tinitingnan ang kotse sa labas sa bintana. Nang makita niya ito ng malinaw, dali-dali niyang sinabi kay Tang Shili, Tatay, ito talaga ang kotse ni Mr. Bai. Baka kumakain din dito si Mr. Bai. Nang marinig ito ni Tang Shili, nagmamadali siyang pumunta sa bintana upang tumingin sa labas. Ang mga kilos ng dalawang taong ito ay nagmukhang natarante sa maraming tao sa kahon, ngunit walang pakialam ang mag-ama. Tara na at hanapin natin, baka nandito si Mr. Bai. Sabik na hinailan ni Tang Shili si Tang Hui at tumakbo palabas. Isang grupo na lang ng tao ang naiwan sa kahon, malaki ang mata at maliit na mata, hindi alam ang nangyari, ngunit si David lang ang nakakaalam ng hinahanap ng mag-ama. Kabanata 879. Pagkaraan ng 10 minuto, bumalik sina Tang Shili at Tang Hui na pawis na pawis. Hindi, bakit hindi? Bahagyang kumunot ang noo ni Tang Shili. Tay, baka naman alam ng matandang Bai ang tungkol sa puhunan namin sa pagtatayo ng tourist attraction dito, at binisita ako ng pribado. Sinuri ni Tang Hui. Maaari. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Shili, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang kumpanya ay isang subordinate na kumpanya lamang ng pamilya Bai sa Kyoto. Ang dahilan kung bakit pinili ni Tang Shili na magtayo ng isang tourist attraction ay umaasa siyang makakuha ng mas maraming benepisyo mula dito. Ngayong bumaba ang matandang si Bai para bisitahin siya ng personal, kung may nalaman, magulo. Tang Hui, magpadala ka agad ng isang tao upang hanapin ito, at pumunta sa surveillance upang makita kung saan nagpunta ang matandang si Bai. Wala na si Tang Shili sa mood na alagaan ang mga tao sa pribadong silid, at ngayon ay kailangan niyang mabilis na mahanap si Bai Shushan. Kuya, anong hinahanap mo? Gusto mo bang tumulong tayo sa paghahanap nito ng magkasama? Tanong ni Barbara kay Tang Shili sa oras na ito. Nang sabihin ito ni Barbara, naalala ito ni Tang Shili, kaya sinabi niya kay Barbara, Barbara, maaga kang dumating, nakita mo ba kung saan pumunta ang nagmaneho ng Rolls-Royce? Rolls-Royce. Hindi maintindihan ni Barbara kung anong klaseng sasakyan. Nagmamadaling kinaladkad ni Tang Shili si Barbara patungo sa bintana, itinuro ang Rolls-Royce sa ibaba at sinabing, kung nakita mo ito, ang itim na kotseng iyon. Oh, sabi mo iyan, yun ang sinakyan namin. Napatingin dito si Barbara at nagmamadaling sinabi. Sumakay sila sa kotseng iyon, syempre alam ni Barbara, ngunit hindi alam ni Barbara ang halaga ng kotseng iyon. Ano? Pumunta ka ba dito? Natigilan si Tang Shili, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Paano ito posible? Ito ang kotse ni Old Man Bai. Ang kotse na iyon ay halos 10 milyon. Kahit ibenta mo lahat, hindi mo kayang bayaran. How dare you brag about it? Malamig na bumantong hininga si Tang Hui at nang aasar na sinabi, hindi man lang tinatrato si Barbara bilang kanyang nakatatanda. Nang makita ang ugali ni Tang Hui, bahagyang kumunot ang noo ni David, at may galit sa kanyang mga mata. 10 milyon. Huminga ng hangin si Barbara, David, hindi ba sinabi mo na ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng isang kaibigang hiniram mo? Napakamahal ba ng sasakyan na ito? Nay, hiniram ko ang kotseng ito, at hindi ko alam kung magkano. Paliwanag ni David. UF. Art. Sa sandaling matapos magsalita si David, agad na napabulala si Tang Hui, ito ang kotse ng matandang Master Bai sa Kyoto, paano ito ipahiram sa iyo upang magmaneho nito? Paano mo naging kaibigan ang matandang si Bai? Kalokohan lang, ninakaw mo yata itong sasakyan di ba? Xiao Wei? Hindi ka makakapagsalita ng walang kaparerekon, kung walang tunay na ebidensya, paano mo masasabing ninakaw ni David ang sasakyan, ito ay labag sa batas. Namutla si Barbara nang marinig niya ang sinabi ni Tang Hui. Ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung talagang ninakaw ito ni David, magulo.
Anong gusto mo? Kung talagang nagmamaneho ka ng kotse, tiyak na ninakaw niya ito. Naglakas loob pa siyang magnakaw ng isang bagay mula sa pamilya Bai sa Jingjing, at masyado siyang matapang. Ngayon, tinitigan ni Tang Hui si David na may pinanibik sa kanyang mga mata. Tiyak na magpapasalamat ang pamilya Bai sa pagtulong sa pamilya Bai na mahanap ang sasakyan. Barbara, ilang beses ko nang sinabi na ang mga bata ay dapat pinag-aralan ng mabuti. Ngayon okay lang, malaki ang pagkakamali ko, at ngayon hindi na kita matutulungan. Pagkatapos sundan ni Tang Shili si Barbara, lumingon siya kay Mayor Kui at sinabing, Mayor Kui, ngayon ay may magnanakaw ng sasakyan dito, pakitawagan at hayaan siyang humawak nito. Sige. Nagmamadaling kinuha ni Mayor Kui ang kanyang telepono at may tinawagan. Kuya, hiniram ni David, hiniram daw niya. Nang makitang arestuhin si David, sabik na sinunod ni Barbara si Tang Shili upang magpaliwanag. Barbara, bobo ka ba o tanga ako? May kakayahan ba ang iyong David na humiram ng 10-10 milyong mamahaling sasakyan mula sa Kyoto? Tumigil ka ng magbiro. Malamig na sabi ni Tang Shili. Kabanata 880. Bakit hindi, ang kasintahan ni Brother David, ngunit ang anak na babae ng pinakamayamang tao sa Horendel, ay mayaman. Sa oras na ito, tumayo si Cheng Jiangxia at sinabi. Ang pinakamayamang tao sa Horendel. Ngumisi si Tang Shili, ang pinakamayamang tao sa Horendel ay hindi kalokohan sa paningin ng pamilya Bai, lalo pa ang isang tiyuhin ng pinakamayamang pamilya. Tiningnan ni David ang mukha ni Tang Shili at Tang Hui, at hindi pinabulaanan o ipinaliwanag. Si Barbara ay sabik na sabik sa oras na ito, hinampas si Cheng Baoguo sa kanyang kamay at sinabing, Ikaw damn old man, bakit hindi mo alam kung ano ang sasabihin? Dahan daw ang itinaas ni Cheng Baoguo ang kanyang ulo para tingnan si David at nagtanong, David, Dad, tanungin lang kita, hiniram mo ba ang kotseng ito? Tumango si David, at muling ibinaba ni Cheng Baoguo ang kanyang ulo bilang kasiyahan, nang walang sabi-sabi. Di nagtagal, maraming tao na nakauniforme ang dumating, at patuloy na sinasabi ni Tang Hui, siya iyon, magnanakaw siya ng kotse, bilasan mo at hulihin mo ito. Sinubukan ng ilang nakauniforme na arestuhin si David, ngunit pinigilan sila nina Barbara, Cheng Jiangxia at ng iba pa. Wala kang ebidensya at walang ebidensya, paano mo mahuhuli ang mga tao nang walang pinipili, mayroon ka bang ebidensya? Napatigil si Barbara sa mga taong iyon at nag-aalalang sumigaw. Inilabas din ni Cheng Jiangxia ang kanyang mobile phone at nagsimulang mag-record ng video. Ikaw ay tagapagpatupad ng batas, gusto kong i-record ito, huhulihin mo ang mga tao nang walang ebidensya. Si Barbara at ang iba pa ay labis na nababalisa, ngunit sa sandaling ito, si David ay hindi man lang nagpapanik, ngunit tahimik na tumingin sa mag-ama na sina Tang Shili at Tang Hui. Kuya, sabihin mo lahat ng may ebidensya, hindi mo basta-basta masasabi, naging magnanakaw ng sasakyan si David. Tumayo din si Tita David at sinabi kay Tang Shili. Okay, ayaw mo ba ng ebidensya? Tatawagan ko ngayon ang pamilya Bai at magtatanong. Kung sinabi ng pamilya Bai na nawala ang kanilang sasakyan, walang alinlangan na magnanakaw si David. Sabi ni Tang Shili, kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag. Nang makitang tumatawag talaga si Tang Shili, puno ng kaba ang mukha ni Barbara. Natatakot talaga siya na talagang nawala ang sasakyan ng kabilang partido, kaya malaki ang kasalanan ni David. Kakalabas lang ni David sa bilangguan sa loob ng ilang buwan. Kung siya ay ipinadala ngayon, hindi ito kasing simple ng 3 taon. Inalis ni Tang Shili ang telepono pagkatapos tumawag. Kuya, naiintindihan mo ba? Hiniram ba ng aking David ang kotse? Nagmamadaling tanong ni Barbara. Paano ang bilis? Tinawagan ko na ang manager ng Kyoto headquarters, at tatawagan nila si Mr. Bai para i-verify. Wala akong numero ng telepono ni Mr. Bai. Pagkatapos magsalita ni Tang Shili, umupo siya sa upuan, nagsindi ng sigarilyo at naninigarilyo, puno ng saya ang kanyang mukha. Pareho ang iniisip nila ni Tang Hui. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong bagay habang kumakain. Kung ito ay para mabawi ang sasakyan para sa matandang si Bai, magiging masama ba ang pakikitungo sa kanila ng pamilya Bai sa hinaharap?
Para naman kay David, walang pakialam si Tang Shili dito. Sa harap ng kanyang sariling kinabukasan at interes, kahit pamangkin siya, papatayin niya ang kanyang mga kamag-anak ng matuwid. Bakit ang gulo, tatawagan ko na lang si Mr. Bai ng diretso. Sabi ni David at kinuha ang cellphone niya. Mayroon ka bang contact information para kay Mr. Bai? Natigilan sandali si Tang Shili, at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Dad, makinig ka sa kalokohan niya. Sa tingin mo ba ay makikilala ni Mr. Bai ang gayong tao na nakakulong? Dapat ay nagpapanggap siyang mapilit. Tawagan natin siya. Si Tang Hui ay hindi naniwala sa mga salita ni David. Hindi tumanggi si David, at direktang idinial ang numero ni Bai Shushan. Sa sandaling ito, si Bai Shushan ay nasa looban ni Gu Wentian, kasama sina Gu Wentian at Zhao Wuqi, umiinom ng tsaa at nakikipag-chat sa kanilang tatlo, at naghihintay silang bumalik sa Kyoto kasama si David. Nang makatanggap si Bai Shushan ng tawag mula kay David at nakinig sa sinabi ni David, ang buong kasikatan ay nanginag. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Nang makita ang hitsura ni Bai Shushan, nagmamadaling nagtanong si Bai Zontang na may pag-aalala. Kabanata 881. Zontang, ihanda agad ang sasakyan, pumunta tayo sa Chenjie Village. Mukhang galit si Bai Shushan. Hindi nagtagal, handa na ang sasakyan, nagmaneho si Bai Zontang patungo sa Chenjie Village, at sumama sa kanya si Zhao Wuqi. Matanda Bai, ano ang nangyari kung bakit ka nagalit? Naguguluhang tanong ni Zhao Wuqi. Inulit ni Bai Shushan ang sinabi ni David, na nagpabilis agad ng pagmamaneho ni Bai Zontang. Libo-libong beses ko nang pinagalitan ang Tang Shili na iyon sa aking puso. Nagsumikap ang kanilang pamilyang Bai para magkaroon ng magandang relasyon kay David, ngunit kinulit ng taong ito si David dahil sa pagnanakaw ng kotse. Sa kabilang banda, tahimik na naghintay si David pagkatapos tumawag, alam niyang malapit nang dumating si Bai Shushan. Ano? Napipilitin ka bang magpanggap? Ano ang sinabi ni Mr. Bai? Tumingin si Tang Hui kay David at nginisyan. Malapit nang dumating si Old Bai. Mahinang sabi ni David. Sabi mo malapit na si Mr. Bai. Nang marinig ito ni Tang Shili, bigla siyang tumayo, ngunit mabilis siyang nag-react, at sumangot ng malamig, okay, bibigyan kita ng kalahating oras, kung hindi makakarating ang matandang si Bai, maghintay ka na lang sa malaking bilangguan. Kahit na maglakas loob na magnakaw sa pamilya Bai. Ilang sandali pa ay medyo naging awkward ang atmosphere sa box, at hindi siya nagsalita, habang nakatingin si Barbara sa nag-aalalang mukha ni David. Hindi gaanong nagbago si Cheng Baoguo, nakayuko siya at humihit-hit ng sigarilyo, at mukhang hindi siya nagmamadali. Hindi nagtagal, kalahating oras ang lumipas, tumingin si Tang Shili sa kanyang relo, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, alisin mo ang tao. Sabay-sabay na sinunggaban ng ilang nakauniporme si David. Kuya, pakiusap, pakiusap. Huwag hayaang mahuli nila si David. Nang makitang malapit na talagang kunin si David, lumuhad si Barbara sa harap ni Tang Shili na may buga. Ma, huwag kang lumuhad. Nagmamadaling lumapit si David at hinayla si Barbara. Barbara, hindi ako katulong. Dapat arestuhin ang anak mo dahil sa pagnanakaw ng gamit ng ibang tao. Wala itong masabi. Walang kwenta kung lumuhad ka para sa akin. Mayabang na sabi ni Tang Shili. Nang tatanungin pa sana ni Barbara si Tang Shili, biglang itinulak ang pinto ng kahon. Pumasok ang tatlo sa kahon, nasa unahan si Bai Shushan, kasunod sina Bai Zontang at Zhao Wuqi. Nang makita si Bai Shushan na biglang pumasok, lahat sina Tang Shili at Tang Hui ay natigilan, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na talagang darating si Bai Shushan. Master Bai. Nagmamadaling sinalubong siya ni Tang Shili. Umalis ka, hayaan mo akong umalis sa daan. Nagmamadali ding sinigawan ni Tang Hui ang mga lokal na opisyal, na hinihiling sa kanila na tumayo at bigyan ng puwang si Bai Shushan. Nang lumakad si Tang Shili patungo kay Bai Shushan na may ngiti sa kanyang mukha, hindi siya pinansin ni Bai Shushan, ngunit dumiretso siya kay David, Mr. Chen, I'm so sorry, I didn't expect na papahiram ako ng sasakyan para mag-drive, pero nangyari ito. Bagay. Ngumiti lang si David at hindi umimik.
Dahil sa mga salita ni Bai Shushan, natigilan sandali si Tang Shili, na puno ng mga ngiti, lumakas din ang ngiti sa kanyang mukha, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay David. Hindi siya makapaniwala na ang marangal na pinuno ng pamilya Bai sa kabisera ng Bai Shushan ay napakagalang sa batang si David, at tinawag siyang Mr. Chen. Ano nga ba ang nangyayari? Nang natulala si Tang Shili, si Bai Zontang, na nasa gilid, ay sinampal siya at sinampal ng malakas ang mukha ni Tang Shili. Kumakain ka ng lakas ng loob ng puso ng oso at ng leopardo, at nang ahas kang Sir-on si Mr. Cheng sa pagnanakaw ng sasakyan. Ang kotseng ito ay ipinahiram ng lolo kay Mr. Chen, hindi pa banggitin na si Mr. Cheng ang nagmaneho nito, kahit ibigay ito kay Mr. Chen, ito ay wala para sa amin. Ang saya sa bahay. Sinigawan ni Bai Zontang si Tang Shili. Si Tang Shili ay sinampal ng sampal na ito, ngunit sa kabutihang palad ay inalalayan siya ni Tang, kung hindi ay matagal na siyang nakaupo sa lupa. Ikaw ba si Tang Shili mula sa sangay ng kabisera ng probinsya ng Yangbei? Galit na tanong ni Bai Shushan kay Tang Shili. Tinakpin ni Tang Shili ang kanyang mukha at muling tumango. Kabanata 882. Simula ngayon, walang kinalaman ang kumpanya sa iyo. Saan ka dapat pumunta, saan ka dapat pumunta? Malamig na sabi ni Bai Shushan. Paf! Pagkaraang marinig ito ni Tang Shili, napaupo siya sa lupa na may kalabog. Buong buhay niyang tiniis, at ngayon ay wala na. Tatay. Nagmamadaling hinaila ni Tang Hui si Tang Shili pataas. Master Bai, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring pakawalan mo ako, mangyaring pakawalan mo ako. Lumuhad si Tang Shili sa harap ni Bai Shushan at nagsimulang magmakaawa ng masakit. Ngunit hindi natinag si Bai Shushan. Hindi nagsalita si David tungkol sa bagay na ito, at si Bai Shushan ay hindi nang ahas na gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Tila may nakita rin si Tang Shili, kaya nagnganga siya, tumingin kay David at humingi ng awa. David, kasalanan ng tiyuhin mo ngayon lang, pakisabi sa matandang si Bai at umikot sa akin minsan. Malamig na tiningnan ni David si Tang Shili, hindi ako nangangahas na makipaglaban sa iyong tiyuhin. Nang makitang walang silbi ang pagmamakaawa kay David, ibinaling ni Tang Shili ang kanyang ulo kay Barbara. Barbara, tulungan mo akong humingi ng awa, mali si kuya, mali si kuya. Nakiusap si Tang Shili kay Barbara, ngunit mukhang nahihiya at nababagabag si Barbara, at gusto niyang tulungan si Tang Shili na bumangon. Ngunit nang umabot si Barbara, hinaila siya ni Cheng Baoguo, na nasa gilid. Bagamat hindi nagsalita si Cheng Baoguo, makikita na ayaw niyang alagaan siya ni Barbara. Humingi ng bilog si Tang Shili, ngunit walang naawa sa kanya. Sa sandaling ito, si Tang Hui, na tumitingin sa kanyang ama ng ganito, ay sumugod ng galit at hinaila si Tang Shili pataas. Tay, huwag na tayong magmakaawa sa kanila. Ang malaking bagay ay hindi manatili sa pamilya Bai. Section chief na rin ako ngayon. Kaya kitang suportahan. Pagkatapos ng 2 taon, gagawin ko silang maganda. Kinagat ni Tang Hui ang kanyang mga ngipin at tumingin kay David at Barbara ng masama. Kinamumuhian niya ang mga kamag-anak na ito sa harap niya, dahil sa pagiging walang puso. Pero hindi niya akalain na sa umpisa pa lang ay mayabang na ang itsura niya, itinuring niyang kamag-anak ang mga taong ito sa harapan niya. Ang pinuno ng seksyon ng kabisera ng probinsya, napakalaking opisyal, sa palagay mo ba ay si Pavilion Master Zhao? Tumingin si David kay Zhao Wuji. Ang isang maliit na pinuno ng seksyon ay nangangahas na ipakita ang kanyang kapangyarihan tulad nito. Hindi namin kailangan ng ganyang bully sa aming law enforcement team. Sumulyap si Zhao Wuji kay Tang Hui at mahinang sinabi. Saglit na natigilan si Tang Hui, tumingin kay Zhao Wuqi, nanlaki ang kanyang mga mata sa isang iglap, at ang buong tao ay natulala. Ngayon lang, itinuon niya ang lahat ng atensyon niya kay Bai Shushan, pero hindi niya napansin si Zhao Wuqi, pero nang tingnan niyang mabuti, nakita niya si Zhao Wuqi. Ang Pavilion Master ng Protectorate Pavilion sa Kyoto, ito ay maihahambing sa numero 1 sa kabisera ng probinsya. Siya ay isang ibon para sa isang maliit na pinuno ng seksyon. Zhao! Sir Zhao! Ay! Nauutil si Tang, hindi alam kung ano ang sasabihin. Wala kang kailangang sabihin.
Tinatanggal na kita ngayon bilang master ng pavilion ng Kyoto Protectorate Pavilion. Tungkol naman sa paglabag mo sa batas at disiplina, may ipapadala ako para ipagpatuloy ang investigasyon. Ikinaway ni Zhao Wuqi ang kanyang kamay at sinabing may malamig na mukha. Sa sandaling ito, walang dugo ang pagpupulong ni Tang at bumagsak sa lupa, at nahulog din si Tang Shili. Ang mag-ama ay parang naliligaw na aso noon. Tulad ng para sa mga lokal na opisyal na iyon, nang marinig nila na si Zhao Wuqi pala ang Pavilion Master ng Kyoto Protectorate Pavilion, sila ay natakot na magsalita, at lahat sila ay umalis ng walang pag-asa, sa takot na sila ay masangkot sa ang hinaharap at ang kanilang mga posisyon ay hindi magagarantiyahan. Ginoo Shen, kain tayo sa ibang box. Kailangan kong humingi ng tawad kay Mr. Cheng ng personal. Magalang na sinundan ni Bai Shushan si David. Tumango si David, nakatingin kay Tang Shili at Tang Hui na bumagsak sa lupa, walang gana si David. Di nagtagal, lahat ay nagbago sa isang kahon, at si Bai Shushan ay patuloy na nakikipag-ayos kay David sa panahon ng piging. Natigilan sandali ang ina ni David at ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyahin. Si Cheng Baoguo lamang ang tumingin kay David na puno ng kaluwagan ang mukha. Nakita na niya na hindi simple si David. Matapos manatili sa Chenjie Village sa loob ng 2 araw, si Bai Shushan at ang iba pa ay hindi na bumalik sa lungsod, ngunit nanatili kasama ni David sa Chenjie Village sa loob ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos magpaalam sa kanilang mga magulang, umalis si David at ang iba pa patungong Kyoto. Sa panahong iyon, tinawag at hinimok din ni Bai Zontang si Sun Simiao na ihanda ang mga gamot na kailangan ni David sa lalong madaling panahon. Nagplano si David na tulungan si Zhao Wuqi na harapin ang usapin, kaya nagpunta siya sa Yaoshen Valley para magsanay ng Black Jade Intermittent Paste, at tinulungan sina Lin Chanho at Chifeng na makabawi sa lalong madaling panahon. Lumapit ka. Kabanata 883. Ang Kyoto Law Enforcement Pavilion, narito ang punong tanggapan ng buong Kyoto Law Enforcement Department, at lahat ng makapasok sa Kyoto Law Enforcement Pavilion ay halos master na. Nang dumating si David at ang iba pa sa Protectorate Pavilion sa Kyoto, pinangunahan ni Xu Shimao ang team para batiin siya sa pintuan. Saludo! Nang makitang papalapit ang sasakyan ni Zhao Wuqi at David, sumigaw si Xu Shimao. Lahat ng miyembro ng Guardian Pavilion ay nagpupugay. Nang makita ni David ang gayong labanan, medyo kinabahan si David. Ginoo Shen, hindi mo kailangang kabahan. Sa hinaharap, ang mga taong ito ay magiging iyong mga subordinate. Maaari kang magpadala ng kahit anong gusto mo. Kung gusto mong bugbugin o pag-alitan, magagawa mo lahat ng gusto mo. Nakita ni Zhao Wuqi na medyo kinabahan si David kaya napangiti siya ng bahagya. Natigilan si David saglit, at tumingin kay Zhao Wuqi na nagtataka, Pavilion Master Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Nandito lang ako para tulungan kang maglaro. Huwag na nating pag-usapan, pumasok tayo at mag-usap. Tumingin si Zhao Wuqi kay David at bahagyang ngumiti, na nagparamdam kay David na parang nahulog siya sa isang bitag. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at naglakad patungo sa Dharma Protector Pavilion. Bumalik sina Bai Shushan at Bai Zontang sa bahay ni Bai, habang hinayaan ni David si Shaolan na pumunta sa Yaoshen Valley, kung saan puno ng panganib ang Crouching Tiger, Hidden Dragon sa Kyoto, at maraming tao ang naghahanap kay David. Ayaw ni David na sumunod si Shaolan. Pakikipagsapalaran sa iyong sarili. Ginoo Shen, nagkita tayong muli. Matapos makita ni Xu Shimao si David, binati niya ito ng may kagalakan. Captain Xu, ang iyong lakas ay mabilis na lumago kamakailan. Sinulyapan ni David si Xu Shimao, at nalaman na naabot ni Xu Shimao ang lakas ng Great Master sa ikalimang baitang. Napangiti si Xu Shimao, Mr. Chen, huwag mo akong pagtawanan, ngunit si Mr. Chen ay gumawa ng mabilis na pag-unlad. Nabalitaan ko na pinatay mo si Qin Shaolin hindi pa nagtagal. Dapat mong malaman na si Qin Shaolin ay Wazong. Captain Xu, masyadong luma na ang iyong balita. Ano ang Qin Shaolin? 2 araw lang ang nakalipas, nakipag-away si Mr. Cheng laban sa Sect Master ng Qinwoman na si Xiao Dun at sa Pavilion Master ng Tianluo Pavilion na si Nisai Dao. Ano sa palagay mo?
Bahagyang ngumiti si Zhao Wuji. Kumusta na? Nagmamadaling tanong ni Xu Shimao. Ginoo. Direktang pinugutan ni Chengi ng ulo ang 2 taong iyon kahit ang dumi ay hindi naiwan. Nang marinig ito, biglang nalanghap ni Xu Shimao ang malamig na hangin, alam na kung si Xiao Dun o ni Saidao, si Wazong ang matagal ng sikat, at mas malakas siya kaysa kay Qin Shaolin, nakaka-promote lang. Kay Wazong, at ngayon si David ay isa sa dalawa. Para patayin silang dalawa, ang kasalukuyang lakas ni David ay masyadong nakakatakot. Pavilion Zhao, huwag mo akong pagtawanan. Bahagyang ngumiti si David. Ang grupo ay pumasok sa Dharma Protector Pavilion, si Xu Shimao ay nagbuhos ng tsaa at tubig para kay David mismo, habang si Zhao Wuqi ay humiling kay David na maupo sa tabi niya. Ginoo. Shen, ang aming Kyoto Dharma Protector Pavilion ay mukhang malakas at makapangyarihan mula sa labas, ngunit kami lang ang nakakaalam na ang aming Dharma Protector Pavilion ay malapit ng mabuwag. Marahan na ba maantong hininga si Zhao Wuji? Paano ito nasasabi ni Pavilion Master Zhao? Si David ay labis na naguguluhan. Ginoo. Walang kaalam-alam si Chen, tuwing may international competition na gaganapin, halos nasa baba na ang Kyoto Law Enforcement Pavilion natin, nakakahiya sa Daxia Kingdom natin, tapos ngayon may mga chismis na this time sa bahay tayo naglalaro, kung mananalo tayo kung hindi namin makuha ang rango, pagkatapos ay i-disband namin ang aming Dharma Protector Pavilion. Mataimtim na sabi ni Zhao Wuji. Ang ilalim sa bawat oras. Hindi kaya exaggerated. Wala ba tayong master sa Daxie? Medyo nagulat si David, nang malaman na ang mga Panginoon ng Great Xia Kingdom ay parang mga ulap, kaya maaaring napakasama nito. Hoy! Napabuntong hininga si Zhao Wuqi, kaming Daxia ay mga Panginoon tulad ng mga ulap, ngunit walang master ang gustong sumali sa Dharma Protector Pavilion. Sa mga mata ng mga master na iyon, ang ating Dharma Protector Pavilion ay isang hindi sikat na pag-iral, at ang mga taong ito ay maaaring magsimula ng kanilang sariling mga sekta. O sumali sa Kyoto Martial Arts Association, na magpapahangga sa lugar na ito. Kabanata 884. Si David ay tama pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung ito ay ang kanyang sarili, hindi niya pipiliin na sumali sa Dharma Protector Pavilion, dahil ang pagsali sa Dharma Guardian Pavilion ay may napakaraming mga patakaran at hindi masyadong libre, at ang mga master na iyon ay ang lahat ng mga mata sa itaas, paano magiging posible para sa mga tao na kontrol sa. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang kompetisyon sa pagkakataong ito, natatakot ako. Ginoo. Shen, makatitiyak ka? Ang iyong kasalukuyang lakas ay tiyak na hindi isang problema, naniniwala ako sa iyo. Si Zhao Wuqi ay puno ng pagtitiwala kay David at labis na hinangaan siya. Nakangiting awkward si David, at pagkatapos ay nagtanong, Zhao Pavilion Master, ano ang ibig mong sabihin noong nasa sasakyan ka ngayon? Ngumiti si Zhao Wuqi, Mr. Shen, may ipinangako ka sa akin, hindi mo na babalikan yun ha? Siyempre hindi. Isang marangal na tao, mahirap habulin ang isang salita. Tumango si David. Mabuti naman, pumayag si Mr. Cheng na tulungan akong maglaro, pero para maglaro, dapat ikaw ang tagapag-alaga ng batas, kaya gusto ni Mr. Cheng na sumama sa ating tagapag-alaga ng batas, at siya nga pala, tulungan mo ako. Sanayin ang mga taong ito sa ilalim ng aking koponan. Tumingin si Zhao Wuqi kay David na may masamang ngiti. Sumali sa Law Enforcement Pavilion. Saglit na natigilan si David, pagkatapos ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, hindi iyon posible, marami pa akong dapat gawin, ngunit wala akong oras upang manatili sa Dharma Guardian Pavilion para sanayin ang iyong mga tropa. Ginoo. Shen, kailangan mo lang sumali sa aming Dharma Protector Pavilion, hindi mo kailangang manatili dito sa lahat ng oras, hindi mo kailangang sumunod sa anumang mga patakaran, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa iyong kalayaan, at sumali sa aming Dharma magkakaroon ng panibagong araw ang Guardian Pavilion para kay Mr. Chen. Malaking benepisyo. Pagkasabi nito, bumili si Zhao Wuqi ng pass, at biglang huminto para tingnan ang reaksyon ni David. Ano ang pakinabang? Talagang naakit si David sa mga benepisyo ni Zhao Wuqi. Ginoo.
Dapat malaman ni Cheng na maraming tao ang naghahanap sa iyo ngayon, at maraming tao ang naghahangad ng iyong buhay, ngunit kung sasali ka sa Dharma Protector Pavilion, kahit sino ka pa, hindi sila maglalakas loob na patayin ka ng tahasan, bagamat pinuprotektahan namin ang batas. Ang pavilion ay minamalas ng mga pamilyang sekta, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang opisyal na departamento, sino ang maglalakas loob na sumalungat sa opisyal na pamilya? Bulong ni Zhao Wuji kay David. Nang marinig ito ni David ay bahagyang kumunat ang noo niya. Bagamat tama si Zhao Wuji, hindi nakahanda si David para sa kanya na sumali sa Dharma Protector Pavilion. Nang makitang hindi nagsasalita si David, nagpatuloy si Zhao Wuji, Mr. Shen, sumali ka sa commander ng Protectorate Pavilion, at matutulungan kitang ipakilala ang Martial Arts Association sa Kyoto. Hanggat nagsasalita ang Kyoto Martial Arts Association para protektahan ka, natatakot ako na walang maglalakas loob na pantirya ka. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni David, talagang naantig siya sa mga salita ni Zhao Wuji, bagamat mabilis ang paglaki ng kanyang lakas, ngunit nang gusto na niyang harapin ang malaking sekta at ang maharlikang pamilya, si David ay tila walang kapangyarihan sa kanyang sarili. Bukod dito, kung gusto niyang iligtas ang kanyang ina mula sa Long family, o kahit na sirain ang Long family, gamit ang kanyang sariling lakas, natatakot siya na ito ang magiging Year of the Monkey and the Horse Moon, kaya kailangan din ni David ang kanyang sariling kapangyarihan. Bagamat mayroon na ngayong 13 pasukan ng Dragon Sect si David, 3 pasukan na lang ang nahanap niya, at isang misteryo kung kailan matatagpuan ang iba pang pasukan. Mayroon ding Yaoshengo. Kahit na ang mga matatanda ng Yaoshengo ay napakalakas, karamihan sa kanila ay hindi masyadong makapangyarihan. Mas binibigyang pansin ni Yaoshengo ang pagpino ng gamot. At ngayon si Zhao Wuji ay nagmumungkahi na hayaan si David na sumali sa Dharma Protector Pavilion, at hindi siya nakatali sa mga patakaran pagkatapos sumali. Kakaunti. Ayaw ni David na mamatay ang kanyang ina sa kalye bago siya nailigtas. Gate Master Zhao, ipinapangako ko sa iyo, ngunit ano ang partikular na kailangan kong gawin? Tanong ni David. Ginoo Shen, kailangan mo lang sanayin ang mga lalaki mula sa Dharma Protector Pavilion. Sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto, maaari mong pakilusan ang sinuman maliban sa akin anumang oras. Kung gusto mong pagbutihin ng mga taong ito ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon, hindi mo sila palaging mapapasama sa bawat internasyonal na kompetisyon. Lumapit si Mr. Chen. Sabi ni Zhao Wuji. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.